August 21 ng hapon, oras sa Pilipinas, noong inatake ng mga rebelding grupong Houthi ang crude oil tanker na ito na empty sunyon habang binabaybay ang Red Sea. Nagtamo ng matinding pinsala ang engine ng barko dahilan upang hindi na ito makapaglayag. Nangyari ang pag-atake ng Houthi sa MT Sunyon, 77 nautical miles kanluran ng Yemeni coast sa bahagi ng Hodeidah. Nakausap na raw ng Department of Migrant Workers o DMW ang ilan sa mga Pilipinong tripulante na lula ng oil tanker. Ayon kay bagong talagang kalihim ng DMW na si Hans Leo Kakdak, ligtas ang 23 Pinoy at 2 Turkish national na lula ng nasabing barko. There are enough supplies on board to supply the 23 Filipino seafarers with food and their necessities. Mayroon na umunong special forces malapit sa lugar kung saan inatake ang oil tanker para sa agarang pag-rescue sa mga Pilipinong tripulante. Inaayos na rin daw ng DMW ang repatriations ng mga seafarers. With the seafarers on board, I personally am in communication with one of them. I will not disclose the name, but I am in direct communication with one of them, and understandably they are anxious and should I say requesting that they may be rescued from the ship. Sa ilalim ng Department Order ng DMW, pinagbabawal ang mga manning agencies na magtalaga ng mga Filipino seafarers sa mga barko o cargo vessels na dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden. Bunsod na rin ng mga panganib na dulot ng mga rebelding grupo. Nakadepende na raw sa mga Pilipino kung nais ba nilang maitalaga sa mga cargo vessels na dumaraan sa mapanganib na bahagi ng karagatan. Siyam na kaso na ng grave attack ang nangyari sa mga barko o cargo vessels na may lula ng mga Pilipinong tripulante ang naitala ng DMW. Mahigit 122 raw ng mga Pilipinong seafarers ang tumanggi ng maglayag sa Red Sea at sa Gulf of Aden. Patuloy naman ang koordinasyon ng DMW sa mga kaanak ng biktima at inihahanda na rin ang tulong pinansyal sa mga seafarers. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.